Hindi ka kalahati ng babaeng si nanay ko. Ang mga salitang iyon mula sa manugang ko na si Maria ay parang hiwa ng talim sa hangin ng gabing iyon habang inihahain ko ang panghimagas na ginawa ko ng buong pagmamahal. Biglang natahimik ang buong hapagkainan. Bumibilis ang tibok ng dibdib ko. Nang hindi nag-isip, itinulak ko pabalik ang upuan ko at sumagot. Kung gayon, siya na ang magbayad ng upa ninyo. Si Roberto, ang anak ko, ay biglang namutla. Upa? Anong upa? Sigaw niya, malalaki ang mga mata. Sa sandaling iyon, alam kong magbabago ng tuluyan ang buhay ko. At ang paghahayag na ito ay simula pa lamang ng kwentong walang nakita kahit sino. Ako si Lourdes. 70 taong gulang na ako. At nang gabing iyon, natuklasan ko na ang walang kondisyong pagmamahal ng isang ina ay maaring maging pinakamalaking kahinaan niya. Sa loob ng 6 na buwan, lihim kong binabayaran ang 40,000 piso buwan ng upa sa apartment kung saan nakatira si Roberto at Maria. Akala ko tungkulin ko ang tumulong sa anak ko sa gitna ng kanyang problema sa pera. Hindi ko maisip na habang isinasakripisyo ko ang ipon ko sa buong buhay, itinuturing nila akong pabigat, isang mababa na maaari nilang apihin ng walang kahihinatnan. Nagsimula ang lahat 6 na buwan ang nakaraan nang pumunta si Roberto sa bahay ko. Luhaan ng mga mata na nagsasabi na nawalan siya ng trabaho at hindi nila kayang bayaran ang upa. Nay, ilang buwan lamang ito hanggang makahanap ako ng bago. Sabi niya sa nakabibiging boses na laging nakakadisarma sa akin. Tulad ng anumang ina na nagmamahal sa anak, hindi ako nagdalawang isip kahit isang segundo. Ginamit ko ang ipon ko, ang perang pinaghirapan ko piso por piso sa loob ng maraming taon bilang mananahi, at sinimulang bayaran ang upa nila nang hindi alam ni Maria. Sikreto natin ito, Nay, pakiusap ni Roberto. Ayaw kong mapahiya si Maria sa pag-asa sa iyo. Gaano ako katanga na maniwala na pinoprotektahan niya ang pride ng asawa niya, gayong pinoprotektahan niya ang sariling imahe bilang tagapagtaguyod. Habang binibilang ko ang bawat piso para tulungan sila, namumuhay sila na parang walang nagbago. Lumabas para kumain sa labas, bumili ng bagong damit, at naglano ng bakasyon na alam kong hindi nila kayang-kaya. Espesyal ang hapunan ng gabing iyon. Buong araw ko itong inihanda, ang paborito niyang adobong manok na may gata, kanin na may gulay, at ang leche flan na mahal niya mula pa noong bata siya. Perpekto ang pagkakalatag ng mesa. Gamit ang mga kristal na baso naman ako sa nanay ko, at ang pilak na kubyertos na ginagamit ko lamang sa espesyal na okasyon. Dumating si Maria na nakasuot ng eleganteng pulang damit, at sapatos na malamang mas mahal pa sa buwanang gastusin ko sa pagkain. Mula nang dumating sila, napansin ko ang ibang aura. Si Maria ay may peking ngiti na kilala ko ng husto. Ang ngiting ginagamit niya kapag may masamang balak. Si Roberto ay mukhang kinakabahan. Iniiwasan ang tingin ko at palaging naglalaro sa cellphone niya. Habang kumakain, tensyonado ang usapan. Pinuna ni Maria ang lahat. Ang temperatura ng pagkain, ang dekorasyon ng bahay ko. Kahit ang amoy ng air freshener sa sala. Sigurado, hindi ba't oras na para palitan mo ng kaunti ang lugar na ito? Komento niya sa mapang-uyam na tono na nakakainis sa akin. Ang bahay ng nanay ko ay mas moderno. May mga trendy na minimalist na gamit. Ngumiti ako, sinusubukang panatilihin ang katahimikan. Pero sa loob, nararamdaman kong tumataas ang inis ko. 30 taon na akong nakatira sa bahay na iyon. Bawat bagay ay may alaala. Bawat sulok ay may kwento. Nang dumating ang oras ng panghimagas, akala ko makakapag-enjoy na kami ng masaya. Ginawa ko ang leche flan ng buong pag-iingat. Naalala kung paano niya ito nilalamon noong bata pa siya. Sinasabi na ako ang pinakamahusay na kusinera sa mundo. Pero sa halip na pasasalamat, natanggap ko ang mga salitang iyon na parang tinik sa kaluluwa. Hindi ka kalahati ng babaeng si nanay ko. Ang epekto ng mga salitang iyon ay parang sampal sa mukha. Natigilan ako habang nakasabit ang kutsara ng leche flan sa Nararamdaman ang bukol ng emosyon sa lalamunan ko. Tiningnan ako ni Maria nang may malupit na ngiti. Parang hinintay niya ang buong gabi ang perpektong sandali para saktan ako. Yumuko si Roberto, iniiwasan ang mga mata ko. Sa sandaling iyon, alam kong kasabwat siya sa plano ng asawa niya. Ano, nasabi ko ng mahina, nanginginig ang boses, kahit alam kong narinig ko ng maayos. Sumandal si Maria sa upuan niya nang may peking elegansa. Parang siya ang may-ari ng bahay ko. At inulit ang mga salita ng may higit na kalupitan. Narinig mo ako, sigurado. Ang nanay ko ay matagumpay. Malayang babae na nagtayo ng sariling negosyo. Hindi niya kailangan ng sinuman. May sarili siyang kumpanya, beach house sa Batangas, mga biyahe sa Europe. Ikaw, well, alam mo lang magluto at manahi. Bawat salita ay parang martilyo sa dibdib ko.
Naalala ko ang lahat ng taong nagtrabaho ako mula alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Nananahi ng damit para sa debut, nag-aayos ng suite para sa mga nobyo, nagbuburda ng mantel para sa kasalan ng iba, habang hindi ako nakapagplano ng sarili ko. Naalala ko ang mga gabing hindi ako nakatulog ng maliit pa si Roberto at may lagnat siya. Paano ko ibinenta ang ilang alahas ko para sa tuition niya sa kolehiyo? At paano ako nag-double shift para mabigyan siya ng lahat ng kailangan niya? Maria, please, bulong ni Roberto ng mahina. Walang lakas na tunay na ipagtanggol ako. Ang dalawang salitang iyon ay mas masama kaysa katahimikan. Dahil pinatunayan niyang sumasang-ayon siya sa asawa. Nakasama siya sa planong pagpapahiya na ito. Ang anak ko, ang batang minsan sinabi na ako ang hero niya, ay pinapayagan akong tratuhin na parang katulong sa sarili kong bahay. Hindi, Roberto, hayaan mo akong matapos. Patuloy ni Maria sa mataas na boses na ginagamit niya kapag gustong maging superior. Kailangang marinig ng nanay mo ang katotohanan. Hindi kailanman papayag ang nanay ko na ang anak niya ay mamuhay sa ganitong karaniwan. Gumawa siya ng mapang-uyam na galaw. Itinuro ang dining room ko, kung saan maraming magagandang alaala. Dapat niya kaming tinulungan na makakuha ng mas maganda. Hindi niya kami itinatago sa kahirapan sa pekeng kabaitan niya. Sa sandaling iyon, may sumabog sa loob ko. Hindi lamang ang kawalang katarungan ng mga salita niya, kundi ang lubos na kawalang utang na loob ng isang taong nabubuhay sa kabutihang loob ko nang hindi alam. Sa loob ng 6 na buwan, ako ang nagbabayad ng bubong sa ulo ng mga mayabang nila. Pinaggaitan ko ang sarili ko ng gamot para sa arthritis ko para magkaroon sila ng komportableng tirahan. Dahan-dahan akong tumayo mula sa upuan. Nararamdaman ang adrenaline na hindi ko naramdaman sa maraming taon. Sige, Maria, sabi ko ng mahinahon na nagulat pa ako. Kung ganoon ka superior ang nanay mo, kung siya ang mas mabuting babae kaysa sa akin, sa palagay ko oras na para siya ang mag-assume ng responsibilidad na nararapat sa matagumpay na babae. Si Roberto ay tiningnan ako ng nalilito. Pero si Maria ay nanatili sa mapang-uyam ng ngiti niya na parang nanalo siya sa laban. Tama iyan, Lourdes. Natutuwa akong naiintindihan mo na rin ang lugar mo sa pamilyang ito. Oh, naiintindihan ko ng perpekto ang lugar ko. Sagot ko, lumalakas ang boses sa bawat salita. At ang lugar ko ay hindi nakasama ang pagbabayad ng 45,000 piso bawat buwan para sa apartment ninyo sa Makati. Unit 3. Ang katahimikan na sumunod ay sobrang lalim na naririnig ko ang oasan sa kusina. Bigla siyang tumayo na natumba ang baso ng tubig. Anong upa? Sigaw niya, malalaki ang mata. Tiningnan ako na parang nagsalita ako ng ibang wika. Ano ang sinasabi mo, Nay? Ang mapang-uyam na ngiti ni Maria ay nawala ng tuluyan. Ngayon ay tiningnan niya ako nang may halo ng takot at pagkalito na nagbigay sa akin ng malaking kasiyahan. Ang upa na relihiyoso kong binabayaran bawat buwan mula Pebrero. Patuloy ko, tinatamasa ang bawat segundo ng pagkagulat nila. 45,000 piso na galing sa bank account ko tuwing ikalima ng buwan. Kasama ang karagdagang 5,000 piso na bayad sa landlord para sa direct deposit. 50,000 piso lahat na binabayad ko para makapamuhay kayo ng komportable habang nairespeto ninyo ako. Bumagsak si Roberto sa upuan na parang hindi na kaya ng mga binti niya. Pero sinabi mo sa akin na nakipag-usap ka sa landlord, na binigyan ka niya ng oras para makahanap ng pera. Nautal niya, sirang-sira ang boses. Tiningnan siya ni Maria nang may galit na hindi ko pa nakita noon, na parang siya ang may kasalanan sa pagkasira ng sandali ng tagumpay niya. Nagsinungaling ako. Inamin ko nang walang kahihiyan. Nagsinungaling ako dahil akala ko tinutulungan ko ang anak ko. Akala ko pansamantala lamang. Akala ko pasasalamatan ninyo ang sakripisyo balang araw. Pero ngayon nakikita ko na sa inyo. Ako ay isang matandang tanga lamang na karapat-dapat apihin. Sinubukan ni Maria na bawiin ang composure niya. Pero nawala na ang mapang-uyam na kumpiyansa sa boses niya. Sigurado hindi ko alam. Hindi sinabi sa akin ni Roberto na ikaw ang nagbabayad. Nagsimula siyang mauutal. Pero pinutol ko siya, itinaas ang kamay. Hindi ako interesado sa mga dahilan mo, anak. Kung ganoon kagaling ang nanay mo gaya ng sinasabi mo, sigurado akong matutuwa siyang kunin ang responsibilidad na ito. Besides, isang matagumpay at malayang babae ay walang problema sa pagbabayad ng upa ng anak at manugang niya, di ba? Ang ironi sa boses ko ay sobrang halata na kahit si Roberto ay napangiwi. Ang kapaligiran sa dining room ay sobrang bigat na parang maaring hiwain ng kutsilyo. Tumingin-tingin si Maria kay Roberto at sa akin na parang mabilis na kinakalkula ang implikasyon na natuklasan niya. Nanginginig ang mga kamay ni Roberto at nagsimula siyang pagpawisan. Nay, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo?
Tanong niya sa wakas, sirang-sira ang boses. Bakit mo ako pinaniwala na nakipag-ayos ka sa landlord? Ang tanong ni Roberto ay umalingaw-ngaw sa dining room na parang masakit. Nagsinungaling ako dahil anak kita, Roberto. Dahil nang pumunta ka sa bahay ko na umiiyak, sinasabi na nawala ang lahat at wala kahit tambili ng pagkain. Hindi ko matiis na makita ang batang pinalaki ko. Ang lalaking mahal ko higit sa sarili kong buhay, magdusa. Tahimik si Maria. Pero nakikita ko ang isip niya na mabilis na nagpoproseso ng implikasyon ng paghahayag ko. Nawala ang pink na kulay mula sa mahal niyang makiyop sa pisngi niya. At mukha siyang abo. Pinadaanan ni Roberto ang mga kamay sa buhok niya. Galaw na ginagawa niya mula pa bata kapag kinakabahan o natatakot. Nagsinungaling ako. Patuloy ko, lumalakas ang boses. Dahil akala ko pansamantala. Dahil naniniwala ako na kapag nakabangon ka sa pera at nakahanap ng matatag na trabaho, pasasalamatan mo ako. Hindi ko maisip na habang pinagkakaitan ko ang sarili ko ng gamot para sa arthritis, habang tumigil ako sa pagbili ng karne para maipon ang 45,000 piso bawat buwan, kayong dalawa ay nagpaplano kung paano ako pahiyain sa sarili kong bahay. Sinubukan akong putulin ni Roberto, pero itinaas ko ang kamay para patahimikin siya. Hindi ngayon. Pakinggan mo ako, Roberto. Sa loob ng 6 na buwan, kanin at itlog lamang ang hapunan ko. Suot ko ang parehong sirang sapatos dahil wala akong pera para sa bago. Alam mo ba ang ginawa ko noong nakaraang linggo? Ibinenta ko ang singsing pangkasal ng tatay mo. Ang singsing na itinatago ko bilang pinakamahalagang alaala lamang para bayaran ang upa ninyo at may makain sa ref ko. Lumabas ang luha sa mata ko, pero luha ng galit, hindi ng lungkot. Ibinenta ko ang tanging pisikal na alaala ko sa asawa ko, sa lalaking nagmamahal sa akin sa loob ng 30 taon, para suportahan ang mag-asawang itinuturing akong mababa, karaniwan, at hindi karapat-dapat sa respeto. Sa wakas nakahanap si Maria ng boses, kahit maliit at nanginginig ngayon. Sigurado hindi ko alam. Hindi sinabi sa akin ni Roberto na ikaw ang nagbabayad. Pero pinutol ko siya sa tingin na parang matutunaw ang bakal. Siyempre hindi mo alam, anak, dahil pinili ng asawa mo na magsinungaling din sa iyo. Mas gusto niyang maniwala ka na siya ang kumita ng pera kaysa aminin na umaasa siya sa nanay niya. Karaniwan. Sinabi ko ang salitang karaniwan nang may gayong puot na halatang natakot si Maria. Sa wakas sumabog si Roberto. Nay, hindi ko gusto na ganito. Ikaw ang nagpumilit. Hindi ko hiniling na isakripisyo mo ng ganoon. Desperado ang tunog ng boses niya. Parang batang nahuli sa kasinungalingan. Pero ang mga salita niya ay lalong nagpainit ng galit ko. Ako ang nagpumilit, sigaw ko, sa wakas nawala ang composure ko. Pumunta ka sa bahay ko na umiiyak na parang 5 taong gulang. Sabi mo wala kahit tambili ng tinapay. Umiiyak si Maria tuwing gabi sa kahihiyan na hindi makabayad ng bills. Anong uri ng ina ako kung isasara ko ang pinto sa iyo? Ang katahimikan na sumunod ay nakakabaliw. Tiningnan ni Roberto si Maria nang may sisi na sinuklian niya nang may parehong intensidad. Halata na may mga sikreto at kasinungalingan sa magkabilang panig at hindi sila lubos na tapat sa isa't isa. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit, Roberto? Patuloy ko, nararamdaman ang luha na tumutulo sa kulubot kong pisngi. Hindi ang pera, hindi ang sakripisyo. Ito na sa loob ng mga buwang ito. Tuwing bumibisita kayo, nakikita ko ang paghamak sa mata mo. Pinuna ni Maria ang bahay ko, ang pagkain ko, ang damit ko, ang asal ko, habang hindi alam na pera ko ang nagbabayad ng bubong niya. At ikaw, pinayagan mo lang siya. Sinubukan akong lapitan ni Roberto, pero umatras ako. Nay, please hayaan mo akong magpaliwanag. Walang ipapaliwanag. Pinutol ko siya ng matalim. Ang paliwanag ay lumabas na. Naniniwala ang asawa mo na hindi ako kalahati ng babaeng nanay niya. Well, kung gayon ang nanay niya ang magpakita kung anong uri ng babae siya sa pag-aalaga ng responsibilidad niya. Sa wakas nakahanap si Maria ng lakas na magsalita. Kahit nanginginig pa ang boses niya. Sigurado, ang mga salita ko ay, sinabi sa sandali nang, naiinis ako sa ibang bagay. Pinutol ko siya ng mapait na tawa. Naiinis ka sa pagkain sa bahay ng babaeng nagbabayad ng upa ninyo. Naiinis dahil kailangan mong magkunwaring magalang sa isang itinuturing mong mababa. Ang tensyon sa hangin ay sobrang siksik. Parang maaring hiwain ng kutsilyo. Naglakad-lakad si Roberto sa dining room na parang hayop sa kulungan, habang si Maria ay nakaupo na pinipilipit ang napkin sa nanginginig niyang mga kamay. Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot sa lahat ng ito? Patuloy ko, nararamdaman ang kakaibang katahimikan na dumating sa akin. Talagang naniniwala ako na pamilya tayo. Nang pakasalan ko ang tatay mo, Roberto,
Nangarap ako ng maraming anak na may mga apo na tumatakbo sa bahay na ito na puno ng tawa at pagmamahal sa mga hapunan ng pamilya. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsubok na mabuntis, nang dumating ka sa wakas, akala ko binigyan ako ng Diyos ng pinakamalaking regalo sa mundo. Huminto si Roberto at tiningnan ako. Puno ng luha ang mata. Nay, mahal kita. Alam mo namang mahal kita. Ang pagmamahal ay hindi lamang salita, anak. Ang pagmamahal ay gawa. Ito ay respeto. Ito ay proteksyon. Kapag inaapakan ako ng asawa mo at tahimik ka lamang. Kapag binayagan mo siyang pahiyain ako sa sarili kong bahay. Kapag nagsinungaling ka sa akin para itago na umaasa ka sa akin sa pera. Hindi yan pagmamahal. Iyan ay kaginhawahan. Bigla siyang tumayo ni Maria. Natumba ang upuan niya. Tama na. Hindi ako tatayo rito at makikinig sa sermon na ito. Roberto, alis na tayo ngayon. Nakabawi na ang kanyang boses ng kaunting karaniwang pagmamataas. Pero nakikita ko ang takot sa mata niya. Hindi, sabi ni Roberto ng matatag. Nagulat kaming pareho. Hindi tayo alis hanggang maayos natin ito. Nay, please maupo ka. Kailangan nating mag-usap ng matanda. Pero nagdesisyon na ako. Walang natitirang pag-usapan, Roberto. Nasa mesa na ang mga baaha. Ginawa ng malinaw ng asawa mo ang damdamin niya sa akin. At ipinakita mo na sumasang-ayon ka sa kanya. Simula bukas, hindi ko nababayaran ang upa ninyo. Kung ganoon ka superior ang nanay niya gaya ng sinasabi niya, sigurado akong makakahanap siya ng paraan para tumulong sa inyo. Pero nay, hindi mo magagawa iyan, sigaw ni Roberto. At sa unang pagkakataon ng gabing iyon, nakita ko ang tunay na takot sa mata niya. Wala kaming pera. Natanggal ako sa trabaho, 2 linggo na ang nakaan. Sasabihin ko sana sa iyo pagkatapos ng hapunan. Ang mga salita ni Roberto ay tumama sa dining room na parang bomba. Natanggal ka 2 linggo na ang nakaraan. Ulit ko ng dahan-dahan. Bagong alon ng pagtataksil ang dumaan sa akin. At wala kang sinabi sa akin. Pinayagan mo ang asawa mo na pahiyain ako. Alam mong lubos kang umaasa sa akin. Nasira ang boses ko sa huling salita. Hindi sa lungkot, kundi sa galit na sobrang lalim na nanginginig ang mga kamay ko. Lumiko si Maria kay Roberto. Nagniningas ang mata sa galit. Ano? Natanggal ka 2 linggo na ang nakaraan. At hindi mo sinabi sa akin. Gumagastos ako ng pera na parang normal ang lahat. Habang ikaw hindi niya natapos ang pangungusap. Tinakpan niya ang mukha ng mga kamay at nagsimulang umiyak ng dramatiko na parang artista sa teleserye. Maria, please hayaan mo akong magpaliwanag. Simula ni Roberto. Pero pinutol niya siya ng hininga. Huwag mo akong sabihin kumalma. Kahapon pa, binili ko ang sapatos na 20,000 piso. Noong nakaang linggo, nag-book ako ng spa para sa birthday ko. Roberto, broke tayo at pinayagan mo akong gumastos na parang tanga. Sirang-sira na ang makiup niya sa luha at ngayon mukha siya ng eksakto kung ano siya. Isang desperado at takot na babae. Pinanood ko ang kakaibang eksena. Nararamdaman ang halo ng kasiyahan at sakit. Sa loob ng mga buwan, ako ang nagdadala ng bigat ng pagsuporta sa mag-asawang ito. At ngayon sa wakas nahaharap sila sa realidad ng sitwasyon nila. Mukhang talo si Roberto. Nakabalikat ang mga balikat at mukha sa mga kamay. Alam mo ba kung ano ang pinakapathetic sa lahat ng ito? Roberto, sabi ko ng mahinahon na nagulat pa ako. Kahit ngayon, pagkatapos matuklasan na nagsinungaling ka sa akin at pinahiya ako, ang unang instinct ko ay itanong kung kailangan mo ng tulong. Iyan ang ginagawa ng ina, anak. Iyan ang walang kondisyong pagmamahal. Tumingin sa akin si Roberto at sa isang sandali nakita ko ang maliit na batang tumatakbo sa akin kapag may bangungot. Nay, nawalan ako ng trabaho dahil late ako 3 beses ng sunod. May sakit si Maria at kailangan ko siyang alagaan. Dalhin sa doktor. At pinutol siya ni Maria nang may nakamamatay na tingin. Hindi ako may sakit. May appointment ako sa dermatologist para sa beauty treatments ko. Huwag mo akong gamitin bilang dahilan sa irresponsibilidad mo. Tuluyan nang nahulog ang maskara. Ang eleganteng, superior na babaeng dumating sa bahay ko ay nawala. Nagpapakita ng isang bulgar at desperadong tao. Beauty treatments? Tanong ko nang hindi makapaniwala. Sinasabi mo ba na nawalan ng trabaho ang anak ko dahil kailangan kanyang dalhin sa beauty treatments habang ibinebenta ko ang alahas ko para bayaran ang bubong ninyo? Isang tawa na sobrang mapait na natakot pa ako. Lumabas sa lalamunan ko. Lumapit sa akin si Roberto. Nakalahad ang mga kamay sa pakiusap. Nay, please. Alam ko nagkamali ako. Alam ko nabigo kita. Pero hindi mo kami maaring iwan ngayon. Wala kaming pupuntahan. Ang mga magulang ni Maria ay nasa Europe.
At pinutol siya ulit ni Maria. Hindi nasa Europe ang mga magulang ko. Nasa bayan sila. Sinabi mo sa akin na sabihin natin na maayos tayo, para hindi sila mag-alala. Sunod-sunod na nahuhubad ang mga kasinungalingan na parang balat ng sibuyas na bulok. At ilan ng trabaho ang nawala sa iyo, Roberto? Tanong ko sa boses na sobrang baba na halos hindi ko marinig. Ilang beses mo akong niloko. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Hindi ako matitigan ni Roberto sa mata, at nagsimula ulit umiyak si Maria. Pero ngayon mas totoo, na parang sa wakas naiintindihan niya ang laki ng sitwasyon nila. 3 trabaho sa nakaraang 2 taon. Sa wakas inamin ni Roberto, sirang-sira ang boses. Palagi akong naghahanap ng dahilan. Palagi kong sinasabi sa iyo na pansamantala, na nagda-downsize ang mga kumpanya. Huminto siya at tiningnan ako sa mga matang minsan ay buong mundo ko. Nay, may problema ako. Sa palagay ko may tunay akong problema. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, naramdaman ko ang isang bagay na katulad ng awa. Ang anak ko ay hindi lamang sinungaling. Siya ay isang taong nangangailangan ng propesyonal na tulong. Pero ang awa ay hindi nagbubura ng pagtataksil. Hindi nito ginagaling ang mga sugat na binuksan ng mga salita niya at ng asawa niya sa puso ko. Roberto, sabi ko ng dahan-dahan, ang pag-amin na may problema ay unang hakbang. Pero hindi ko na maaring maging safety net mo habang wala kang ginagawa para magbago. Hindi ko na maaring isakripisyo ang sarili kong kapakanan para mapanatili ang buhay na nakabase sa kasinungalingan. Bigla siyang tumayo ni Maria, pinupunasan ang luha sa manggas ng pulang damit niya. Ridikulo ito, Lourdes. Anak ka niya, hindi iniiwan ng mga ina ang anak nila. Hindi kailanman gagawin iyan ng nanay ko sa akin. Nakabalik ang pagmamataas sa boses niya na parang depensibong armor. Hindi pa kailangang harapin ng nanay mo ito dahil hindi mo pa sinasabi sa kanya ang totoo. Sagot ko ng malamig na mahinahon. At tama ka sa isang bagay, Maria. Hindi iniiwan ng mga ina ang anak nila. Pero hindi ko iniiwan ang anak ko. Pinipigilan ko siyang gamitin ako. Lumapit sa akin si Roberto at hinawakan ang mga kamay ko. Malamig at nanginginig ang mga ito. Nay, pangako ko magbabago ako. Kukuha ako ng tulong. Makakahanap ako ng trabaho. Ayusin ko ang mga bagay sa pagkakataong ito. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Tiningnan ko ang mga kamay na minsan maliit na hinawakan ko nang natututo siyang maglakad. Nang natatakot siya sa dilim. Nang nangangailangan siya ng aliw pagkatapos ng bangungot. Roberto, ilan ng huling pagkakataon ang ibinigay ko sa iyo? Ilang beses mo na ako pinangako ng parehong bagay? Hindi siya makasagot dahil alam nating pareho ang sagot. Nawala na sa bilang ko ang mga pagkakataong nagkaroon tayo ng ganitong usapan, ng mga sirang pangako at durog na pag-asa. Mag-e-expire ang lease ninyo sa susunod na buwan. Anunsyo ko, dahan-dahang hinila ang mga kamay ko mula sa kanya. May 30 araw kayo para makahanap ng solusyon. Pagkatapos noon, hindi ko na responsibilidad ang tirahan ninyo. Nagmartsa si Maria patungo sa pinto. Tara na, Roberto. Hindi ako mananatili rito para pahiyain ng babaeng hindi naiintindihan kung ano ang pamilya. Pero hindi gumalaw si Roberto. Maria, maaari kang umalis kung gusto mo. Kailangan kong kausapin ang nanay ko. Matatag ang boses niya na hindi ko narinig sa maraming taon. At sa isang sandali lamang, nakita ko ang kislap ng lalaking maaari niyang maging. Natigilan si Maria nang marinig ang mga salita ni Roberto. Dahan-dahan siyang lumiko. Halo ng hindi paniniwala at purong galit ang ekspresyon. Pinapaalis mo ako pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko para sa kasal na ito. Mataas ng boses niya, halos hysterical, at nagjajakol siya ng mga kamay na parang nagkukondak ng invisible na orchestra. Maria, please. Kailangan kong ayusin ito sa nanay ko. Sobrang nangyari ng gabing ito. Sinubukan ni Roberto na magpaliwanag. Pero pinutol siya niya ng hininga na malamang ginising ang buong block. Hindi ako alis kahit saan. Kung magmamakaawa ka na parang aso sa harap ng nanay mo, gagawin mo ito kasama ako rito. Nag-cruise siya ng mga braso at matatag na tumayo sa gitna ng dining room ko na parang estatwa ng katigasan ng ulo. Besides, direktang apektado ako sa usapang ito. Kung tumigil siya sa pagbabayad ng upa natin, saan tayo titira? Sa shelter ng walang tirahan. Pinanood ko ang eksena ng may halo ng paghanga at horror. Sa isang gabi lamang, nakita ko ang perpektong harapan na itinayo ng mag-asawang ito na gumuho. Nagpapakita ng mga kasinungalingang hinabi nila sa loob ng mga buwan. Parang panonood ng aksidente ng kotse sa slow motion. Kakilakilabot, pero hindi mapigilang tingnan. Maria, sabi ko sa wakas,
Sa palagay ko sapat na ang sinabi mo ng gabing ito. Ginawa mong malinaw kung ano ang tingin mo sa akin. At ginawa ko ring malinaw kung ano ang tingin ko sa inyong dalawa. Wala nang maraming pag-uusapan. Marami pa, sigaw niya. Pulang-pula ang mukha na kasing pula ng damit niya. Hindi mo maaring sirain ang buhay natin dahil lang nasaktan ka sa isang komento. Nagpapatawad ang pamilya. Nagtutulungan ang pamilya. Ang hypocrisy ng mga salita niya ay tumama sa akin na parang sampal. Nagtutulungan ang pamilya. Ulit ko ng dahan-dahan. Ibig mo sabihin ang paraan ng pagtulong mo sa akin ng gabing ito. O ang paraan ng pagtulong ni Roberto sa akin sa pagsinungaling tungkol sa trabaho niya. O marahil ang paraan ng pagtulong mo sa akin sa pagpayag na isakripisyo ko ang ipon ko habang namumuhay kayo na parang walang problema. Mabigat na umupo si Roberto sa isa sa mga upuan sa dingding, mukha sa mga kamay. Nay, alam ko nagkamali kami ng sobra. Alam ko nasaktan ka namin ng hindi mapapatawad. Pero kung tatalikuran mo kami ngayon, literal na wala kaming pupuntahan. Hindi yan problema ko, sagot ko. Ang mga salita ay lumabas ng may kalupitan na nagulat pa ako. Sa loob ng 70 taon, nag-aalaga ako ng iba. Nag-alaga ako ng mga magulang ko hanggang mamatay sila. Nag-alaga ako ng tatay mo sa kanyang sakit. Nag-alaga ako sa iyo mula nang ipanganak ka. Alam mo ba kung kailan huling may nag-alaga sa akin? Kailan huling may nag-alala sa kapakanan ko? Ang katahimikan na sumunod ay malalim at masakit. Itinaas ni Roberto ang ulo at tiningnan ako ng may ekspresyon na hindi ko nakita mula ng bata pa siya. Ang halo ng guilt at pag-unawa na lumalabas kapag sa wakas naiintindihan niyang may ginawa siyang sobrang mali. Kailanman, inamin niya ng halos hindi marinig. Hindi ko kailanman nag-alala sa pag-aalaga sa iyo. Palagi kong inaakala na nandiyan ka, na palagi kang maayos, na palagi kang may lakas para ayusin ang lahat ng problema. Mukhang nawawalan ng pasensya si Maria sa emosyonal na usapang ito. Tama na ang melodrama, Lourdes. Ikaw ang ina. Responsibilidad mo ang tumulong sa anak mo. Hindi mo maaring magdesisyon na ayaw mo ng maging ina. Ang mga salitang iyon ay ang huling dayami. Lumakad ako patungo kay Maria hanggang ilang pulgada na lamang ang layo mula sa mukha niya. At nang nagsalita ako, sobrang baba at nakakatakot ang boses ko na kusang umatras. Huwag mo akong turuan kung anong uri ng ina ako. Ina na ako sa loob ng 35 taon. Isinakripisyo ko ang kabataan ko, ang mga pangarap ko, ang mga pagkakataon ko, ang pera ko, ang kalusugan ko, lahat para sa anak ko. Ano ang isinakripisyo mo? Ang beauty treatments mo, ang 20,000 piso mong sapatos. Sinubukan ni Maria na sumagot, pero patuloy ako nang hindi siya binigyan ng pagkakataon. Ang pagiging ina ay hindi nangangahulugan ng permanenteng ATM. Ang pagiging ina ay hindi nangangahulugan ng pagtanggap ng pahiya at disrespect. Ang pagiging ina ay nangangahulugan ng pagtuturo sa mga anak na maging responsable, malaya, magalang na tao. At doon, malinaw na nabigo ako. Bigla siyang tumayo ni Roberto. Natumba ang upuan niya. Huwag mong sabihin yan. Kahanga-hanga kang ina. Ako ang nabigo. Ako ang sumira. Roberto, nabigo ka. Pero nabigo rin ako sa pagpayag na umabot dito. Sa pagpayag na maging lalaki kang nagsinungaling sa asawa, nagsinungaling sa ina, na pinayagan ang babaeng nagpalaki sa kanya na pahiyain. Tumulo ang luha sa pisngi ko, pero matatag pa rin ang boses ko. Nagsimula ng maglakad-lakad si Maria sa dining room na parang hayop sa kulungan. Ito ay bangungot. Ito ay bangungot. Dapat tumutulong ang mga biyenan sa manugang. Dapat pamilya tayo. Pamilya. Pinutol ko siya ng mapait na tawa. Kailan mo ako tratuhin na parang pamilya, Maria? Kailan mo ipinakita sa akin ang respeto, pagmamahal, o konsiderasyon? Mula ng araw na makilala mo si Roberto, itinuring mo ako na hadlang, isang nakakainis na kailangan mong tiisin para mapanatili ang asawa mo. Hindi yan totoo, protesta niya. Pero kulang sa conviction ang boses niya. Hindi totoo. Tanong ko, nagkrus ng mga braso. Naalala mo ba noong nakaraang Pasko, nang imungkahi mo na mas mabuti kung mag-isa kayong mag-holiday, dahil hindi ko naiintindihan ang modernong tradisyon? Naalala mo ba nang mag-offer ako na magluto para sa anniversary ninyo, at sinabi mo na mas gusto mo na mas sopistikado? Naalala mo ba nang pinuna mo ako sa pagsuot ng paborito kong lilang damit, dahil ang mga babae, sa edad ko, ay dapat mas subtol ang kulay? Bawat halimbawa na binigay ko ay parang maliit na saksak, at nakikita kong napangiwi si Roberto sa bawat alaala. Naroon siya sa lahat ng okasyong iyon. Narinig niya ang bawat masakit na komento, at hindi siya nagsalita kahit isang beses sa depensa ko. Maria, patuloy ko,
Hindi mo kailanman gustong maging bahagi ng pamilyang ito. Gusto mo na mawala ang pamilyang ito para mapasayo mo ng buo si Roberto. Well, congratulations. Mukhang makukuha mo ang eksakto kung ano ang gusto mo. Lumapit sa akin si Roberto. Puno ng luha ang mata. Nay, please bigyan kung iyan ang gusto mo. Lourdes, sige. Pero huwag kang umiyak sa akin kapag napagtanto mo na nawala mo ang tanging anak mo magpakailanman. Kapag mag-isa ka sa lumang bahay na ito, napapaligiran ng mabantot mong alaala. Naalala na may pamilya ka at itinaboy mo sila sa stupid mong pride. Ang mga salita niya ay dinisenyo para saktan ako. Para maging guilty ako. Para sirain ang resolve ko. At sa isang sandali, halos gumana ito. Ang imahe ng pag-iisa sa bahay na ito nang walang bisita, walang tawag, walang nangangailangan sa akin, ay nakakatakot. Ang mga salita ni Maria ay umalingaw-ngaw sa dining room na parang sumpa na direktang tumama sa pinakamalaking takot ko, ang kalungkutan. Sa isang sandali, ang larawang ipininta niya ay sumakop sa isip ko. Nakita ko ang sarili ko sa walang laman na bahay na walang tawa ng mga apo na hindi dumating, walang linggo na tawag, walang makakaalala ng birthday ko. Ang katahimikan sa pagitan natin ay malagkit at nararamdaman kong pinapanood ako ni Roberto. Naghihintay na masira ang resolve ko. Pero nangyari ang isang bagay na kahanga-hanga. Sa halip na makaramdam ng panic o despair, naramdaman ko ang malalim at nagpapalayang katahimikan. Alam mo ba, Maria, sabi ko ng dahan-dahan, tinatamasa ang bawat salita. Mas gusto ko pang mag-isa at mapayapa kaysa kasama at pahiya. Mas gusto ko ang mabantot kong alaala na masayang kasal at taon ng tapat na trabaho, kaysa mamuhay ng buhay ng bagong alaala na nakabase sa kasinungalingan at disrespect. Kumurap si Maria ng ilang beses na parang hindi niya inasahan ang sagot na iyon. Nakanganga ang bibig ni Roberto. Dahan-dahan niyang pinoproseso na nabigo ng tuluyan ang huling emotional blackmail card niya. Besides, patuloy ko, nararamdaman ang bagong enerhiya na dumadaloy sa akin. Hindi ako magiging mag-isa gaya ng inaakala mo. Kahapon pa, may tumawag na nagbago ng lahat. Pero kayong dalawa ay sobrang abala sa pagpaplano kung paano ako pahiyain ng gabing ito na hindi ko nasabi sa inyo. Tumawag si Jos Cruz. Ang pangalan ay tumama sa dining room na parang nuclear bomb. Natigilan si Roberto at sa unang pagkakataon ng gabing iyon, tuluyan ng walang salitaan si Maria. Si Jose ay boyfriend ko noong kolehiyo. Ang lalaking balak kong pakasalan bago ko makilala ang tatay ni Roberto. Siya ay ambisyoso, matalino na nagdesisyong lumipat sa Amerika para sa mas magandang oportunidad ng piliin kong manatili at magsimula ng pamilya. Jose Cruz, bulong ni Roberto, nanginginig ang boses. Si Jose sa mga litrato, ang boyfriend mo sa kolehiyo. Tumango ako ng dahan-dahan. Tinatamasa ang ekspresyon ng sobrang gulat sa mukha nila. Siya nga. Lumalabas pagkatapos ng 40 taon ng pagdatayo ng engineering company sa Seattle. Pagkatapos magpalaki ng 3 matagumpay na anak at mawalan ng asawa 2 taon na ang nakaraan, nagdesisyong hanapin ang mga dating kaibigan. Nakita niya ako sa social media at nakikipag-usap kami sa telepono sa nakaraang 2 linggo. Sa wakas nakahanap si Maria ng boses, kahit parang nakasakal. Ano ang ibig mong sabihin nakikipag-usap kayo? Naging sickly green ang mukha niya na hindi bagay sa kanya. Eksakto ang ibig kong sabihin. Nakikipag-usap kami araw-araw, nagbabalik tanaw sa nakaraan, nag-update sa buhay namin, ang mga natupad at hindi natupad na pangarap, at kagabi ay nagbigay siya sa akin ng offer na nagpawala ng hininga ko. Lumapit sa akin si Roberto nang may hesitant na hakbang. Anong uri ng offer, Nay? Ngumiti ako sa unang pagkakataon ng gabing iyon. Tunay na ngiti na galing sa kalalimlimang puso ko. Inimbita niya akong gumugol ng 1 buwan sa bahay niya sa Seattle. Sabi niya gusto niyang ipakita sa akin ang Washington State, ipakilala sa mga anak niya, at palagi niyang iniisip kung ano ang mangyayari kung iniwan ko ang pangungusap na nakabitin. Tinatamasa ang lubos na katahimikan na sumakop sa dining room. Pero, Nay, nautal ni Roberto, hindi ka maaring sumama sa lalaking hindi mo nakita sa 40 taon. Paano kung scammer siya? Paano kung nagsinungaling siya sa iyo? Paano kung Roberto? Pinutol ko siya nang may nakakagulat na tigas. Paano kung scammer siya tulad mo? Paano kung gamitin niya ako tulad mo? Kahit kay Jose, magkakaroon ako ng adventure. Makakakita ng bagong lugar at pahalagahan para sa kung sino ako, hindi para sa maaari kong ibigay sa pera. Bumagsak si Maria sa upuan, mukha sa mga kamay. Hindi ito maaaring mangyari. Ito ay bangungot. Hindi ka maaaring seryoso na umalis kasama ang stranger. Hindi stranger sa akin si Jos. Kilala niya ang mga pangarap ko, takot ko, pag-asa ko dahil ibinahagi namin yon ng bata pa kami.
Kilala niya na palagi kong gustong mag-travel. Na palagi kong gustong makita ang Pacific Ocean. Na palagi kong pinangarap na magsulat ng libro tungkol sa karanasan ko bilang mananahi. Alam mo ba ang unang sinabi niya sa akin nang tumawag siya? Sabi niya, Lourdes, umaasa akong hinabol mo ang lahat ng pangarap mo dahil karapat-dapat ka sa extraordinary na buhay. Nagsimula ng tumulo ang luha sa pisngi ko. Pero luha ng saya, hindi ng lungkot. Kailan huling tinanong ninyong dalawa ang pangarap ko? Kailan huling nag-alala kayo kung masaya ako? Kung may plano ako? Kung may gusto akong gawin sa buhay ko? Sinubstabilit akong lapitan ni Roberto. Pero itinaas ko ang kamay para pigilan siya. Nagpadala si Jose ng mga litrato ng bahay niya. Ng hardin niya na puno ng orange at yellow na bulaklak. Ng view ng karagatan mula sa deck niya. Sinabi niya sa akin ang mga biyahe niya sa Europe. Ang mga libro na binasa niya. Ang mga hapunan na niluluto niya para sa mga kaibigan niya tuwing Biyernes. At alam mo ba kung ano pa ang sinabi niya sa akin? Itinaas ni Maria ang ulo para tingnan ako. Pula at puno ng resentment ang mata. Ano ang sinabi niya sa iyo? Sinabi niya sa akin na isang babae sa edad ko at may karanasan ko ay kayamanan. Sabi niya, may mga kwento akong ikukwento, karunungan na ibabahagi, at pagmamahal na ibibigay. Sinabi niya na mapalad ang sinumang lalaki na magkaroon ng kumpanya ko. Usapan ko, pagmamahal ko. Bahagyang nasira ang boses ko, habang naalala ang mga salitang iyon na nagpagaling ng mga sugat na hindi ko alam na mayroon ako. Pagkatapos kong ibaba ang tawag na iyon, umupo ako sa kusina ko at umiyak ng isang oras. Pero hindi ako umiyak sa lungkot. Umiyak ako sa ginhawa. Umiyak ako dahil sa wakas may nagpaalala sa akin na higit ako sa isang ina, higit sa tagapagbigay, higit sa libreng katulong. Ako ay babae na may sariling halaga. Namutla si Roberto. Nay, please huwag kang magmadali sa desisyon dahil sa nangyari ng gabing ito. Maaring sinasabi lamang ni Jose ang gusto mong marinig. Matalino ang mga scammer. Tumigil ka. Sigaw ko nang may lakas na nagulat pa ako. Tumigil sa pagsubok na kontrolin ang buhay ko. Tumigil sa pagsabi sa akin kung ano ang maaari at hindi ko magagawa. Sa loob ng 35 taon, namuhay ako para sa iyo. Bawat desisyon ko ay iniisip ang kapakanan mo, hinaharap mo, kaligayahan mo. Sa unang pagkakataon sa dekada, gagawa ako ng desisyon, iniisip ang sarili ko. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Bumagsak si Roberto sa upuan, ulo sa mga kamay, umiyak na parang maliit na bata. Tiningnan ako ni Maria nang may halo ng puot at takot, na parang nakakita siya ng multo. Alam mo ba kung ano pa ang sinabi sa akin ni Jose? Patuloy ko, nararamdaman ang confidence ko na lumalaki sa bawat salita. Sabi niya na itinatago niya ang litrato ko mula ng 20 anyos kami. Ang isa kung saan suot ko ang puting damit na may pulang bulaklak na ginawa ko mismo. Sabi niya na sa lahat ng taong ito, lalo na pagkatapos mamatay ang asawa niya, titingnan niya ang litratong iyon at magtatanong kung masaya ba ako, kung natupad ko ba ang mga pangarap ko. Tumingin sa akin si Roberto, namamaga ang mata sa pag-iyak. At ano ang sinabi mo sa kanya? Sinabi ko sa kanya ang totoo. Sinabi ko na may mga sandali ng kaligayahan ako, lalo na nang bata ka pa, nang buhay pa ang tatay mo, nang akala ko nagtatayo ako ng magandang bagay na tinatawag na pamilya. Pero sinabi ko rin sa kanya na isinakripisyo ko ng sobra ang sarili ko sa proseso na hindi ko na naalala kung sino si Lourdes bago siya naging nanay ni Roberto o balo ni Pedro. Bigla siyang tumayo ni Maria, na parang tinusok ng bubuyog. Ridikulo ito. Hindi ka maaring sumama sa lalaking iyan. Ano ang sasabihin ng mga tao? Isang babae sa edad mo na humahabol ng romantic adventure na parang teenager. Direkta ko siyang tiningnan sa mata at ngumiti ng may katahimikan na hindi ko naramdaman sa maraming taon. Maria, anak ko, pagkatapos ng gabing ito, ang huli kong iniisip ay ang sasabihin ng mga tao. Besides, kung ang sariling pamilya ko ay itinuturing akong mababa at karaniwan, ano pa ang halaga ng opinyon ng mga stranger? Sa wakas nakahanap si Roberto ng lakas na magsalita. Nay, kung talagang gusto mong makilala si Jose, kung talagang gusto mong mag-travel, maaari kaming sumuporta sa iyo. Huwag mo lang gawin sa galit. Huwag mong sirain ang buhay mo para lang parusahan kami. Sirain ang buhay ko. Ulit ko nang hindi makapaniwala. Roberto, hindi mo ba naiintindihan? Hindi desisyon sa galit ito. Desisyon ito para sa survival. Sa unang pagkakataon sa dekada, may nag-offer sa akin ng pagkakataon na maging masaya, pahalagahan, mahalin para sa kung sino ako, hindi para sa maaari kong ibigay. Lumakad ako sa bintana ng dining room at tiningnan ang labas sa kalye, kung saan nakatira ako ng maraming taon, kung saan ko pinalaki ang anak ko,
kung saan ko inilibing ang maraming pangarap. Bukas, tatawagan ko si Jose at tatanggapin ang imbitasyon niya. Bibili ako ng tiket sa eroplano. Mag-iimpake ng maleta ng pinakamagandang damit ko. At malalaman kung posible pa ring maging masaya sa 70. Ang mga linggo pagkatapos ng hapunang iyon ay ang pinakakakaiba sa buhay ko. Sinubukan akong tawagan ni Roberto araw-araw sa unang linggo. Nag-iwan ng desperadong mensahe sa answering machine ko. Sinabi ko sa kanya ang mga taon ko sa pananahi, ang mga damit pangkasal na ginawa ko, ang mga kwento na ibinahagi sa akin ng bawat kliyente. Kakaiba at kahanga-hanga ang pakiramdam na maging interesting ulit, na may nagpapahalaga sa karanasan at alaala ko. Lourdes, sabi niya sa akin sa isa sa aming late-night calls, iniisip kita sa loob ng 40 taon. Nang pakasalan ko ang asawa ko, nang ipanganak ang mga anak ko, nang itayo ko ang kumpanya ko, palaging may bahagi sa akin na nagtatanong kung ano ang mangyayari kung naging matapang ako na anyayahan kang sumama sa Amerika. Ang mga salita niya ay nagbigay sa akin ng init na hindi ko naramdaman sa dekada. Jose, madalas ko ring iniisip ka, lalo na kapag mahirap ang mga bagay, kapag may sakit ang tatay mo, kapag nagsimula si Roberto ng problema. Nagtaka ako kung ano ang magiging buhay ko kung sumakay ako sa eroplanong iyon kasama ka. Well, sagot niya sa malalim na tawang perpekto kong naalala. Hindi naman huli ang lahat para malaman, di ba? Nasa nightstand ko ang tiket sa eroplano, totoo at tangible, na parang pangako ng kalayaan. Departure March 15 TA. Destination, Seattle, Washington. Nagpumilit si Jose na siya ang magbayad ng tiket, pero tumanggi ako sa offer niya. Desisyon ko ito, adventure ko, sabi ko sa kanya. Gusto kong bayaran ito sa sarili kong pera. Ang perang naipon ko sa loob ng mga buwan sa pagkakait ng gamot at disenteng pagkain. Pera na gagamitin ko ngayon para sa isang bagay na magpapasaya sa akin sa unang pagkakataon sa maraming taon. 3 araw bago ang biyahe ko, dumating si Roberto sa pinto ko. Mukha siyang kakilakilabot, payat na may malalim na bilog sa ilalim ng mata. Gusot ang damit na parang natulog siya rito. Nay, please kailangan nating mag-usap. Sabi niya sa siyang boses na sa kabila ng lahat ay sumakit sa puso ko. Pinatuloy ko siya, pero pinanatili ang emosyonal na distansya. Nasaan si Maria? Tanong ko habang gumagawa ng kape sa maliit kong kusina. Sa bahay ng mga magulang niya, sagot niya, mabigat na umupo sa upuan sa kusina ko. Umalis siya 1 linggo na ang nakaan. Sabi niya hindi siya makakasama sa akin kung wala akong trabaho. Kung hindi ko mapanatili ang lifestyle na nararapat sa kanya. Tumawa siya ng mapait. Lumalabas ang superior niyang nanay, ay hindi ganoon superior pagdating sa tulong pinansyal. Sinabi nila sa kanya na maghanap buhay siya ng mag-isa. Naramdaman ko ang kurot ng kasiyahan na hindi masyado marangal. Pero hindi ko mapigilan. Kaya, ano ang plano mo ngayon? Desperado akong naghahanap ng trabaho. Nag-apply ako kahit saan, Nay. Opisina, restaurant, tindahan, construction, kahit ano. Handang-handa akong gawin ang kahit ano. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang isang bagay sa mata niya na hindi ko nakita sa maraming taon. Tunay na humility. Nagpupunta rin ako sa therapy. Nakahanap ako ng community center na nag-offer ng libre. Natutuwa akong marinig yan, Roberto, sabi ko, at totoo iyon. Malaking hakbang iyan. Tinulungan ako ng therapist na maunawaan ang maraming bagay tungkol sa sarili ko na ayaw kong makita. Tinulungan niya akong maunawaan na naging emotional at financial parasit ako. Hindi lamang sa iyo, kundi sa lahat na sumubok na tumulong sa akin. Ang mga salita niya ay parang rehearsed, na parang kinraktis niya ang speech na ito ng maraming beses sa harap ng salamin. At ano ang natutunan mo ng spesipiko? Tanong ko, curious kung may tunay na pagbabago o isa na namang manipulation ito. Nagdagal si Roberto bago sumagot, kinakabahan na naglalaro sa tasa ng kape. Natutunan ko na hindi ako natuto maging responsible dahil palagi kang nandyan para iligtas ako. Hindi kasalanan mo. Mabilis niyang idinagdag ng makita ang ekspresyon ko. Kasalanan ko. Pero naitakda ang pattern ng maaga. At hindi ko sinubukan na sirain ito. Tumango ako ng dahan-dahan. At si Maria, ano ang natutunan mo tungkol sa relasyon ninyo? Na ang nararamdaman ko sa kanya ay hindi pagmamahal. Emotional dependency iyon. Gusto ko na demanding at critical siya dahil nagbibigay ito sa akin ng dahilan na huwag mag-grow up. Na manatiling bata na nangangailangan ng nanay na iligtas siya. Huminto siya at diretso akong tiningnan sa mata. Nay, alam ko hindi ko deserve ang forgiveness mo. Alam ko sinira ko ang relasyon natin. Pero kailangan mong malaman na sa unang pagkakataon sa buhay ko bilang adulto, malinaw kong nakikita ang mga bagay. At ano eksakto ang nakikita mo?
Tanong ko ng maingat. Nakikita ko ang 70 taong gulang na babae na isinakripisyo ang buong buhay niya para sa anak na hindi kailanman nagpasalamat. Nakikita ko ang babae na nagtrabaho ng sobra para bigyan ako ng edukasyon at oportunidad na sinayang ko. Nakikita ko ang babae na karapat-dapat maging masaya, pahalagahan, humabol sa sariling pangarap pagkatapos ng dekada ng paghabol sa akin. Ang mga salita niya ay gumalaw sa akin, pero nag-ingat din ako. Roberto, natutuwa akong marinig na nag-iisip ka ng mga bagay na ito, pero madali ang salita. Tunay na pagbabago ay nangangailangan ng oras at consistent na aksyon. Alam ko, sabi niya, masiglang tumango. At hindi ako narito para humiling na kanselahin mo ang biyahe mo. Hindi ako narito para humingi ng pera o tulong. Narito ako para sabihin sa iyo na ipapakita ko sa aksyon na kaya kong magbago. Kahit hindi mo na ako makita. Ano ang ibig mong sabihin? Tumayo si Roberto at nagsimulang maglakad sa maliit kong kusina. Nakakuha ako ng trabaho sa cleaning company. Night work at mababa ang sweldo. Pero tapat at nagpapahintulot sa akin na manirahan sa maliit na kwarto na nirenta ko downtown. Nag-online classes rin ako para sa certification sa accounting. Tiningnan ko siya ng may tunay na gulat. Kailan mo ito lahat na pagdesisyunan? Nang gabi pagkatapos ng hapunan natin. Nang umuwi ako at nagsimula si Maria na sumigaw sa akin sa pagsira ng financial situation natin. May sumabog sa loob ko. Napagtanto ko na 35 anyos na ako at hindi pa ako naging responsible sa sariling buhay ko. Kahit isang araw man lang. Umupo ulit siya at hinawakan ang mga kamay ko. Nay, gusto ko na pumunta ka sa Seattle. Gusto ko na makilala mo si Jose. Makita ang karagatan. Isulat ang libro na palagi mong gustong isulat. Gusto ko na maging masaya ka. Kahit ibig sabihin, hindi na ako bahagi ng buhay mo. Sa unang pagkakataon mula ng gabi ng hapunan, pakiramdam ko nakikipag-usap ako sa tunay kong anak. Hindi sa manipulative, dependent na bersyon na kilala ko sa maraming taon. Roberto, palagi kang bahagi ng buhay ko. Anak kita, at palagi kang magiging. Pero kailangan mong maunawaan na hindi na maaring maging pareho ang relasyon natin. Naiintindihan ko ng lubos, sabi niya ng matatag. At gusto ko na malaman mo na magtatrabaho ako para maging uri ng anak na maaari mong ipagmalaki. Kahit magtagal ng taon. Kahit sa panahong iyon huli na para ayusin ang relasyon natin. Tahimik kaming umupo ng ilang minuto. Bawat isa ay nawala sa sariling iniisip. Sa wakas nagsalita ulit si Roberto. Ikukwento mo ba sa akin si Jose? Ano siya nang bata pa kayo? Kusang lumabas ang ngiti sa mukha ko. Brilliant siya, ambisyoso, gentle. May paraan siya na pakiramdam ko ang pinaka-interesting na babae sa mundo. Kapag nag-usap kami, buong atensyon niya sa akin. Na parang ang mga salita ko ang pinakamahalaga na narinig niya. Bakit hindi ka sumama sa kanya nang lumipat siya sa Amerika? Dahil natakot ako, inamin ko. Natakot sa pag-iwan ng lahat ng kilala ko. Natakot sa paggabigo. Natakot na hindi ako sapat para sa kanya. At pagkatapos nakilala ko ang tatay mo, at siya ay kumakatawan sa seguridad, stability, predictable na buhay. Huminto ako. Hindi ko pinagsisihan ang pagpili sa tatay mo. Mabuting lalaki siya at may magagandang sandali tayo. Pero ngayon may second chance ako para malaman kung ano ang mangyayari kung naging matapang ako. Tumango si Roberto ng dahan-dahan. Sa tingin mo talagang iniisip ka ni Jose sa lahat ng taong ito? O ini-idealize lang niya ang nakaraan? Ang tanong ni Roberto ay nagpaiisip sa akin ng malalim. Alam mo, Roberto, tinanong ko rin sa sarili ko ang paehong tanong tuwing gabi mula nang makontak ako ni Jose. Totoo ba ang nararamdaman niya? O kami ay dalawang matanda na ini-idealize ang kabataan na pag-ibig? Tumayo ako at lumakad sa bintana. Pinanonood ang hardin kung saan ako nagtanim ng rosas ng maraming taon na ang nakaraan. Pero napagtanto ko na hindi yon mahalaga. Ano ang ibig mong sabihin, hindi mahalaga? Tanong ni Roberto ng tunay na curious. Hindi mahalaga kung nostalgia, idealization, o tunay na pag-ibig ang nararamdaman namin. Ang mahalaga ay sa unang pagkakataon sa dekada. Pakiramdam ko buhay ako. Pakiramdam ko mahalaga. Pakiramdam ko babae na karapat dapat ligawan, hangaan, respetuhin. Lumiko ako para tingnan siya. Kailan huling naramdaman ko iyan? Kailan huling may nagpa-feel special sa akin dahil lang sa pagiging ako? Yumuko si Roberto. Nahihiya. Hindi kita pinaramdam noon, di ba? Palagi kitang tinake for granted. Isang bagay na palaging nandiyan, kahit paano ko tratuhin. Eksakto. At hindi lamang ikaw, Roberto. Ang tatay mo rin. Sa huling bahagi ng kasal natin, nagsimula niyang tingnan ako lamang bilang babaeng nagluluto, naglilinis,
at nag-aalaga sa kanya kapag may sakit. Tumigil ako sa pagiging Lourdes at naging asawa lamang ni Pedro. At pagkatapos nanay lamang ni Roberto. Sa sandaling iyon, tumunog ang phone ko. Si Jose na tumatawag sa oras na napagkasunduan namin palagi. Tiningnan ko si Roberto, na tumango, nagpapahiwatig na sagutin ko. Hello, beautiful, sabi ng boses ni Jose sa phone. At agad kong naramdaman ang pamilyar na init na kumalat sa dibdib ko. Kumusta ang araw mo? Interesting, sagot ko, ngumingiti sa kabila ng tensyon. Nandito ang anak ko, si Roberto. Gusto mo bang batiin si Jose? Natigilan si Roberto sa isang sandali. Pero dahan-dahan tumango. Inon ko ang speaker. Jose, gusto kitang ipakilala kay Roberto, anak ko. Roberto, ito si Jose Cruz. Hello, Roberto. Sir, komplikado ito, pero nagsisimula akong maunawaan na karapat-dapat ang nanay ko na maging masaya. Kahit ibig sabihin malaking pagbabago sa buhay natin. Napakamatur na sagot iyan. Sagot ni Jose ng may approval. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, Roberto. May 3 anak ako, lahat adulto, at tumagal sa kanila ng taon para maunawaan na ang mga magulang ay kompleto na tao na may sariling pangangailangan at pagnanasa, hindi lamang walang hanggang tagapagbigay ng suporta at resources. Tiningnan ako ni Roberto ng may gulat. Halata na hindi niya inasahan na sobrang direct, pero understanding si Jose sa parehong oras. Emar Cruz, patuloy ni Roberto, maari ko bang itanong kung ano ang intensyon ninyo sa nanay ko? Tumawa ng mahina si Jose. Tama ang tanong iyan. Ang intensyon ko ay makilala ang babaeng naging ang batang babaeng minahal ko, 40 taon na ang nakaraan. Ang intensyon ko ay ipakita sa kanya ang magagandang lugar, ipakilala sa mga anak ko, magluto para sa kanya, pakinggan ang mga kwento niya, at marahil kung magdesisyon kaming pareho na gusto naming buuin ang malalim na pagkakaibigan o higit pa. At kung hindi mag-workout gaya ng inaasahan. Tanong ni Roberto, kung dayon magkakaroon kami ng magandang adventure. Isasara namin ang chapter na naiwan ng bukas sa dekada. At ang nanay mo ay magkakaroon ng nararapat na bakasyon sa Washington. Walang pressure, Roberto. Walang unrealistic na expectation. 2 matanda lamang na nagbibigay sa sarili ng pagkakataon na muling matuklasan ang saya. Halatang nakarelats si Roberto. Salamat sa pagiging honest, sir. Tawagin mo akong Jose, please. At ngayon, kung excuse me, gusto kong makipag-usap ng mag-isa sa nanay mo sa isang sandali. Tumango si Roberto at lumakad sa sala. Nagbigay ng privacy para sa tawag ko. Kumusta ang pakiramdam mo pagkatapos makipag-usap sa kanya? Tanong ko kay Jose ng kami na lamang. Mabuti ang pakiramdam ko. Mukhang batang lalaki na dumadaan sa sandali ng growth. Maganda iyan sa kung paano mo siya pinalaki, Lourdes. Ang mga anak na hindi nahaharap sa kahirapan ay hindi natututo maging resilient. Ang mga salita niya ay nagbigay ng reassurance sa akin higit sa inaasahan ko. Jose, sigurado ka bang gusto mong isama sa payapa mong buhay ang babaeng may sobrang family drama? Lourdes, anak ko, lahat tayo may family drama sa edad natin. Isa sa mga anak ko ay nag-divorce noong nakaraang taon at lumipat pabalik sa bahay ko kasama ang 2 maliit na anak. Ang anak kong babae ay dumadaan sa midlife crisis at tumatawag sa akin na umiyak tuwing Martes. Ang bunso kong anak ay nahihirapan sa video game addiction na nakakaapekto sa kasal niya. Tumawa siya ng mahina. Bahagi ng buhay ang family drama. Ang pagkakaiba ay kung paano natin ito haharapin at kung paano mo ito haharapin ng may malinaw na boundaries at matatag na pagmamahal at palaging naalala na ang mga anak mo ay adulto na na-responsible sa sariling desisyon at consequences. Iyan ang isang bagay na natututunan mo rin. Pagkatapos makipag-usap kay Jose, nagpatuloy kami ni Roberto sa pag-uusap hanggang gabi. Sinabi niya sa akin ang higit pang detalye tungkol sa therapy niya. Kung paano siya natututong kilalanin ang behavioral patterns na inulit niya sa maraming taon nang hindi napapansin. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap tanggapin sa therapy? Tanong niya sa akin habang umiinom kami ng pangalawang tasa ng kape. Ano? Na hindi lamang ako tamad o immature. Na nag-develop ako ng emotional addiction sa pagligtas. Tuwing may sumusulbad sa problema ko, tuwing binibigyan ako ng pera o inilalabas sa Thai spot, nararamdaman ko ang uri ng euphoric relief. Parang droga iyon. Malakas ang epekto sa akin ng mga salita niya. At paano mo ito sisirain? Sa pagharap sa consequences ng mga aksyon ko, nang hindi humihingi ng rescue. Nang mawala ang huling trabaho ko, ang unang instinct ko ay tumakbo sa iyo na may malungkot na kwento. Pero sa pagkakataong ito, sa halip, natulog ako sa kotse ko ng 3 araw hanggang makakuha ako ng cleaning job. Natulog ka sa kotse mo.
Tanong ko nang may automatic na maternal concern. At isa iyon sa pinakamahalagang karanasan sa buhay ko. Sa unang pagkakataon, tunay kong naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng walang safety net. Kung ano ang ibig sabihin na may tunay na consequences. Ang mga aksyon ko. Direkta niya akong tiningnan sa mata. Nay, sa 3 gabing iyon, madaming iniisip ako tungkol sa iyo. Iniisip ko ang lahat ng pagkakataon na kailangan mong pumili sa pagitan ng pangangailangan mo at akin. At palagi mong pinili ang akin. Iyan ang ginagawa ng mga ina, Roberto. Hindi, Nay. Iyan ang ginagawa ng mga ina na hindi pa natututo mag-set ng healthy boundaries. At iyan ang ginagawa ng mga anak na hindi pa natututo maging responsible adults. Sumandal siya pasulong. Tinulungan ako ng therapist na maunawaan na sa palagyang pagligtas mo sa akin. Hindi mo sinasadya na inagawan mo ako ng oportunidad na mag-grow. Ang mga salita niya ay sumakit sa akin, pero nagpalaya rin. Sa maraming taon, nakakaramdam ako ng guilt tuwing iniisip kong sabihing hindi kay Roberto. Tuwing iniisip kong unahin ang pangangailangan ko. Ngayon naiintindihan ko na ang generosity ko ay aktwal na paraan ng pagkontrol sa kanya. Ng pagpapanatili sa kanya na dependent sa akin. Kaya ano ang mangyayari ngayon? Tanong ko ng mahina. Ngayon ipapakita ko muna sa sarili ko, at pagkatapos sa iyo, na kaya kong maging responsible adult. Babayaran ko ang sarili kong bills. Gagawin ko ang sarili kong desisyon. Haharapin ko ang sarili kong problema. At kapag bumalik ka mula sa Seattle, kung magdesisyon kang bumalik, magiging anak ako na maaari mong ipagmalaki. At kung magdesisyon akong manatili sa Seattle. Ngumiti si Roberto at sa unang pagkakataon sa maraming taon. Nakita ko ang tunay na saya sa ngiti niya sa halip na manipulation. Kung gayon matutuwa ako para sa iyo. Bibisita ako kapag kaya ko. Tatawagan kita tuwing linggo. At mamumuhay ako ng sarili kong buhay. Alam na sa wakas namumuhay na ang nanay ko ng kanya. Sumikat ang araw ng pag-alis ko, nang may malinaw na langit, at mahinang simoy na parang bumubulong ng pangako ng mga adventure na darating. Maaga dumating si Roberto para ihatid ako sa airport. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, walang tensyon sa pagitan namin. May dala siyang bulaklak, maliit na bouquet ng puting daisies na alam kong paborito ko, at sealed na liham. Huwag mong buksan hanggang nasa eroplano ka. Sabi niya nang may SAY ng ngiti. Isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Pero mas madali para sa akin na isulat kaysa sabihin. Sa biyahe patungo sa airport, nag-usap kami tungkol sa pang-araw-araw na bagay, panahon, balita, plano niya sa linggo. Normal na usapan sa pagitan ng ina at anak. Isang bagay na hindi natin nagawa sa maraming taon. Walang pakiusap, walang drama, walang guilt. Lamang tahimik na usapan sa pagitan ng dalawang adulto na nagmamahalan, pero sa wakas naiintindihan ang healthy boundaries. Nay, sabi niya nang makarating kami sa airport. Gusto ko na malaman mo na kahit ano ang mangyari sa Seattle, sulit na ito. Ano ang ibig mong sabihin? Makita kang ganito, excited, kinakabahan, masaya, hindi kita nakitang ganito sumikat sa maraming taon. Tinulungan niya akong ilabas ang maleta ko mula sa kotse. Maleta na maingat kong inimpake ng pinakamagandang damit ko. Kasama ang bagong coral pink na binili ko lalo na para sa biyaheng ito. Sa airport, inihatid ako ni Roberto hanggang sa security gate. Nang oras na ng paalam, niyakap namin ng may intensidad na hindi natin naibahagi mula ng bata pa siya. Mahal kita, Nay, bulong niya sa taing ako. Mag-enjoy ka. Mahulog ka sa pag-ibig. Maging masaya ka. Karapat-dapat ka higit sa sinuman sa mundo. Mahal kita rin, anak. At ipinagmamalaki ko ang lalaking nagiging ikaw. Nang nasa eroplano na, binuksan ko ang liham ni Roberto nang nanginginig ang mga kamay. Ang sulat kamay niya, na palaging gusot, mukhang mas matur, mas maingat. Nay, simula nito. Sa nakaraang mga araw, iniisip ko ang lahat ng pagkakataon na hero ka nang hindi ko napapansin. Nang nag-double shift ka para sa mga libro ko sa school. Nang ibinenta mo ang bagong sewing machine mo para bilhan ako ng bisikleta. Nang nagkunwaring hindi ka gutom para kumain ako ng higit pa. Nang magpupuyat ka sa pag-aalaga sa akin kapag may sakit ako. Lahat ng sandaling iyon ng tahimik na pagmamahal na tinake ko for granted. Ngayon naiintindihan ko na ang pagiging ina ay hindi nangangahulugan ng pagsakripisyo sa sarili hanggang mawala ka. Nangangahulugan ito ng pagmamahal ng sapat para turuan ang independence. Nangangahulugan ito ng pagiging matapang ng sapat para bitawan kapag oras na. Salamat sa wakas na pagmamahal mo sa akin ng sapat para hayaan mo akong mag-grow up. Lumipad ng mataas, Nay. Literal at figuratively. Ng buong pagmamahal at respeto, Roberto yes. Mapalad si Jose na makikilala ang pinaka-extraordinary na babae sa mundo.
Tumulo ang luha sa pisngi ko habang ibinabalik ang liham sa purse ko. Sa bintana ng eroplano, nakikita ko ang mga ulap na umaabot sa walang hanggan. At sa unang pagkakataon sa dekada, naramdaman ko na walang hanggan din ang hinaharap ko. Naghihintay sa akin si Jose sa Seattle Airport nang may bouquet ng yellow roses at ngiti na agad kong nakilala. Kahit may higit pang wrinkles at puti ng buo ang buhok niya. Nang makita niya ako, lumiwanag ang mukha niya nang may parehong saya, 73 na naalala ko mula sa college days namin. Lourdes, sabi niya nang yakap kami, mas maganda ka pa kaysa naalala ko. Ang mga araw na sumunod ay parang pamumuhay sa pangarap. Inikot ako ni Jose sa Pacific Coast, kung saan sa unang pagkakataon sa buhay ko nakita ko ang karagatan na umaabot sa horizon. Ipinakilala niya ako sa mga anak niya na tinanggap ako ng may tunay na init na nagpailang sa akin ng malalim. Sinabi ng bunso niyang anak na si Carmen. Hindi ngumiti si Dad ng ganoon mula nang mamatay si Mom. Salamat sa pagbalik ng saya niya. Nagluto si Jose para sa akin tuwing gabi ng elaborete na hapunan na tinamasa namin sa deck niya habang pinanonood ang sunset. Hindi ako retired engineer. Ako lang si Jose, ang lalaking umibig sa brilliant na babae, 40 taon na ang nakaraan, at hindi nakalimot sa kanya. Ang mga salita niya ay diretso sa puso ko dahil eksakto ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ako ang sacrificial na ina ni Roberto. Hindi ako ang balo ni Pedro. Hindi ako ang pagod na mananahi. Ako lamang si Lourdes, babae na may mga kwentong ikukwento, pangarap na hahabulin, at pagmamahal na ibibigay. Sa dulo ng buwan ko sa Seattle, nagbigay si Jose sa akin ng proposal na nagbago ng pananaw ko sa posible sa 70. Lourdes, ayaw kong matapos ito. Alam ko crazy ito. Alam ko bagong kilala ulit natin ang isa't isa pagkatapos ng maraming taon. Pero gusto ko na isaalang-alang mo ang paglipat sa Seattle. Hindi para magpakasal agad, hindi para tumira ng magkasama kung ayaw mo. Pero para bigyan tayo ng pagkakataon na buuin ang isang magandang bagay sa yugtong ito ng buhay natin. Ang unang instinct ko ay isipin ang lahat ng dahilan kung bakit impossible ito. Ang bahay ko, ang ilang kaibigan ko, ang buhay ko sa hometown ko. Pero naalala ko si Roberto, ang liham niya, ang mga salita niya tungkol sa paglipad ng mataas. Naalala ko si Maria, na malamang hindi kailanman tunay na nirerespeto ako. Naalala ko ang lahat ng taon na namuhay ako para sa iba. Inilalagay ang sariling pangarap sa hall. Paano kung hindi mag-workout? Tanong ko, kung dayon magkakaroon tayo ng magandang adventure. Pero Lourdes, paano kung mag-workout? Paano kung pagkatapos ng buhay na pag-unahin ang iba? Sa wakas may oportunidad kang maging lubos na masaya. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Roberto para sabihin ang proposal ni Jose. Nagulat ako at napuno ng pride ang sagot niya. Nay, masaya ka ba sa kanya? Mas masaya kaysa sa dekada. Tinatrato niya akong mabuti. Narerespeto niya ako. Pinapa-feel niya akong mahalaga araw-araw. Kung gayon manatili ka, buuin ang buhay na nararapat sa iyo. Maayos ako. Sa katunayan, mas maayos ako alam na sa wakas namumuhay ka na para sa sarili mo. 6 na buwan pagkatapos, nag-iimpake ako ng pinakamamahal kong gamit sa lumang bahay ko. Naghahanda sa permanenteng paglipat sa Seattle. Tinulungan ako ni Roberto sa buong proseso. Nagpapakita ng maturity at responsibility na nagbigay sa akin ng pag-asa para sa hinaharap niya. Alam mo ba kung ano ang pinaka-ironic sa lahat ng ito? Sabi niya sa akin habang nag-iimpake kami ng family photos. Ano? Sa pagbitaw sa iyo, pakiramdam ko sa wakas nakabalik ako sa iyo. Hindi bilang ina na palaging nagliligtas sa akin, kundi bilang extraordinary na babae na palagi mo nang. Pero hindi ko kailanman sinubukang tunay na kilalanin. Habang isinusulat ko ang kwentong ito mula sa deck ni Jose, pinanonood ang Pacific Ocean at naghihintay sa kanya na bumalik mula sa market kung saan siya bumili ng ingredients para sa hapunan na magluluto kaming magkasama. Nag-iisip ako sa lahat ng nagbago. Matagumpay na nagtatayo si Roberto ng sariling buhay. Nakakuha siya ng promotion sa trabaho niya. Lumipat siya sa mas magandang apartment at nakikipagdete sa babaeng humahamon sa kanya na maging mas mabuting tao sa halip na paganahin ang dependency niya. Si Maria, sabi niya sa akin, nagpakasal sa mas matandang lalaki na makakapagmaintain ng lifestyle niya, na malamang mas mabuti para sa lahat. At ako, sa wakas natuto ako na hindi huli ang lahat para maging masaya. Natuto ako na ang self-love ay hindi selfishness, kundi ang foundation para makapagmamahal ng iba ng healthy. Natuto ako na ang 70 taong gulang na babae ay maaring magkaroon ng adventure. Maaring mahulog sa pag-ibig, maaring magsimula uli. Nagbakasal kami ni Jose noong nakaraang buwan sa maliit na seremonya sa beach kasama ang mga anak niya
at si Roberto bilang witnesses. Umiyak si Roberto sa buong seremonya, pero luha ng saya. Hindi ko akalain na makikita kong magpakasal ang nanay ko para sa pag-ibig, sabi niya sa akin pagkatapos. Palagi kong inaakala na ang kasal mo kay Dad ay para lamang sa convenience at pamilya. Ngayon, kapag bumabalik tanaw ako sa kakilakilabot na gabing iyon nang pahiyain ako ni Maria sa sarili kong bahay, nakikita ko ito bilang pinakamalaking regalo na natanggap ko, dahil ang pahiyang iyon ang sa wakas nagising sa akin. Ang pahiyang iyon ang nagpakita sa akin na karapat-dapat ako ng higit pa. Ang pahiyang iyon ang nagbigay sa akin ng lakas na habulin ang kaligayahan na akala ko nawala ng tuluyan. At ikaw, ano ang gagawin mo kung bibigyan ka ng buhay ng second chance na maging lubos na masaya? Magkakaroon ka ba ng lakas na kunin ito kahit ano ang sabihin ng iba? Dahil maniwaan mo ako, hindi huli ang lahat para magsimula ulit.